Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan. Huwag ka munang magalit. Ako sana'y pakinggan. Hindi ko balak kang ika'y saktan. Hindi ikaw ang problema. Wala akong iba, di tulad ng iyong hinala. Sarili ay di maintindihan. Hindi ko malaman ano ba ang dahilan ng pansamantalang paghingi ko ng kalayaan. Minamahal kita pero kailangan ko lang mag-isa. Huwag mong isipin na hindi ka na mahal. Sarili ko'y hahanapin ko lang. At ang panahon at ang oras ng aking pagkawala ay para rin sa ating dalawa. Huwag ka sanang lumuha. Sana'y intindihin, ito ang dapat nating gawin upang magkakilala pa at malaman kung tayo ay para sa isa't isa. Huwag mong pigilin ang damdamin sa aking pagkawala. Makahanap ka bigla ng pag-uwi. Pagkakatandaan na mahal pa rin kita, pero kailangan ko lang mag-isa. Huwag mong isipin na hindi ka na mahal. Sarili ko'y hahanapin ko lang. At ang panahon at ang oras ng aking pagkawala ay para rin sa ating dalawa. Magandang araw, kapatid, kapuso, kapamilya. Ayon sa ipinakitang video, masasabi nating ang lalaki ay isang emo. Halina tukuyin at alamin natin ang opinyon ng iba. Masasabi ba nating si Rizal ay isang emo? Jorial at Angge, pasok! Tingin na, nandito po tayo ngayon sa Shine para maging sure about kung isang emo nga ba si Rizal. Ay ate, ano pong pangalan niyo? Angela Dilusuedo. May tanong po ako sa inyo about kay Rizal. Ano po yung pagkakaintindi mo sa salitang emo? Para sa akin ang emo, madaming madaming kahulugan. Pwedeng addict, pwedeng gusto maging siga, yung parang pa-famous. Yung marami pa. Ano yung mga dahilan ng pagiging isang emo ng isang tao? Siguro para sa akin, di siguro sila pinapansin sa bahay, kaya nagpapapansin sila sa ibang tao. Yun lang. About naman sa physical nila, may alam ka ba na Physical, yung may bangs, tas itim lahat yung suot, tapos parang may eyebrows. Okay, si Rizal, masasabi mo bang isang emo? Hindi po, kasi siya po yung bayani natin. Hindi. Bakit? Ayun, sabi mga bayani siya. Ano pa yung mga masasabi mo ay kung bakit hindi siya isang emo? Siya yung nagpalaya sa bansang Pilipinas sa pananakop ng iba't ibang bansa.
Yun lang. So, kuya, anong pagkakaintindi mo sa salitang imo? Mga emotional na ano ba yan? Sige, kuya. Mapag-isa. Pag-isa. So, paano mo masasabi na isang tao ay isang imo? Pag ano po, pag ito'y wala akong masagot May kulay yung yung buhok? Rainbow. Si Rizal ba masasabi mo bang isang imo? Hindi. Hindi, bakit? Mabait. Mabait si Rizal. Sige. Yun lang. Yun lang. Mabait siya. Di ba sinabi mo ang isang imo laging nagmumukmok sa isang tabi. Si Rizal ba nagawa niya yun? Lagi na sa isang tabi, nagsusulat. Masasabi mo bang imo siya talaga? Hindi. Mabait siya. Mabait siya. Yun lang. Right? At mag-interview po ako kay kuya. Ano po pangalan niyo, kuya? Joel po. Joel, tungkol sa salitang imo. So, una akong tanong, anong pagkakaintindi mo sa salitang imo? Ang imo po kasi para sa akin, isa yung pag nagkausap mo siya, para bang nagdradrama or nag-iinarte. Kumbaga, nag-aano po siya ng problema niya, pero hindi niya nilalabas siya po talaga ng totoo. As in, hindi na po siya tinatago yung nararamdaman niya. So, yung pangalawang tanong ko, ano naman yung mga dahilan ng pagiging imo ng isang tao? Siguro po sa niya, sa mga pinagdadaanan po niya. Kumbaga sa physical na appearance niya, paano mo masasabi na imo siya? Sa kilos niya po, sa mga kilos niya. Paano ang kilos yun? Kumbaga parang alam niya po niya, tapos parang wala siyang kasama. So, tatanong ko naman sa'yo tungkol kay Rizal. Masasabi mo bang imo si Rizal? Masasabi ko pong hindi. At bakit? Kasi po, si Rizal po ay nag-ano po sa atin, naging bayani po siya sa atin para ipaglaban yung mga karapatan ng bawat isa, bawat Pilipino. Kumbaga sa physical na anyo ni Rizal, yung mga ng pananamit niya, tsaka yung buhok niya, masasabi mo bang imo yun? Hindi rin po. Hindi rin. Kasi nakasanayan na po nung unang panahon niya. Salamat, Joel. Tayo wala akong Magandang tanghali, dito ako ngayon sa Pinaglabanan Shrine at magtatanong ako kay, ano pong pangalan niyo ate? Wala po. Andrea. Andrea, tungkol sa pagiging imo ng isang tao. So, una kong tanong, ano pong pagkakaintindi niyo sa salitang imo? Ikaw po. Yung imo po parang nagiging emotional kayo. Mag-broken hearted ka. Ikaw naman po ate. Ganun din po kasi. So, di ba sabi niyo pagiging broken hearted? Ano bang nagiging dahilan nun nung pagiging imo ng isang tao? Pag nakipag-break yung boyfriend or girlfriend, so niloloko siya. Ano pa po? Pag may problema. Ganun. So, tanong ko sa physical, paano mo masasabing imo ang isang tao? Pag-alom. Kumbaga sa buhok, sa itsura, sa pananamit, paano mo masasabing imo yun? Kapag po may eye bag. Ay, siya, may bangs, gano'n. At siya, lagi siyang mag-gusto. Ano pa po ate? Parang laging malungkot. Ganun. So, tungkol naman kay Rizal, masasabi mo ba siyang isang imo? Parang ganun? Hindi. At bakit? Kasi maayos naman po. So, pakilarawan naman yung paraan ng pananamit niya. Formal. Sa buhok. Nakataas na alo. Hindi siya katulad sa mga imo na nakaano sa buka. Thank you. Back to you. Sa salitang imo. Emotional na tao, mga ganun. Mga walang magawa sa buhay. Ganun. Okay? Number 2. Ano ang dahilan ng isang imon? Ay, ulit. Sige lang, tuloy mo lang. Ano ang dahilan ng pagiging isang imon ng isang tao? Bang gusto niya na pumorma dahil yung mga abarkada niya, ganun din. Okay. Sige, sunod. Masasabi mo bang imo si Rizal? Ewan ko. Oo, hindi. Hindi. Bakit? Wala, hindi lang. No, may isip sa isip. Hapon sa inyo lahat. Nandito po tayo ngayon sa BP Sanawan upang interview na isang estudyante about sa isang imo. Hello kuya, ano pong pangalan niyo? Mark po.
Mark up. Ito po yung mga katanungan ko. Ano po yung masasabi niyo sa salitang emo? Emo is usually a person or usually a teenager na wants to be separate from the society. Parang syempre, diba sabi ko usually teenager. So pag dumating ka na sa stage of puberty, marami na yung nag-rush na emotion. Doon na yung nagde-develop lahat ng emotion. So parang gusto mo parang may sarili kang mundo, kumbaga, you want to be separate from other people. You think na yung opinion mo only matters, yung self-opinion mo, and you think that na ikaw lang yung nakakaintindi sa sarili mo, tsaka hindi ka naiintindihan ng ibang tao, for example, your parents. So that's why nangyayari yung emo para sa akin. So, sa kanyang physical naman na kanyuan, ano yung masasabi mo sa salitang emo? Sa physical, usually makikita natin parang parating movie. Yung flow minsan masaya, minsan malungkot, minsan irritated. Sa kanyang Yun yung, sa kanyang kasuotan, sa kanyang pananamit, ano yung nakikita mo? well, ibabase ko po sa emo sa America kasi usually yung mga American emos usually wear black attire. Diba? Usually nagda-dye sila ng kanilang hair, different colors. They usually wear what do you call that? Eyeliner and dark lipstick. Okay. Kahit na yung mga boys. Okay. Pangalawang tanong ano yung dahilan, sa tingin mo, ano yung mga dahilan na pagiging isang emo? Puberty. Puberty. Masasabi mo bang si Rizal ay isang emo? Si Rizal. Yes, I can consider Rizal being an emo because Bakit? kasi hindi mo naman makakam up yung mga brilliant ideas ni Rizal kung hindi siya nagmumuni-muni sa sarili niya. Syempre kumukuha siya ng time para makapag-isip ng mga brilliant ideas. So yun, syempre kung emo ka, di ba, maraming emotions lumalabas. So kaya siguro naging hit yung mga mga novels niya kasi galing din sa personal emotions niya. So, Doon na po nagtatapos ang ating interview. Back to the Good afternoon po. Good afternoon. Ano yung masasabi mo sa salitang emo? Masasabi ko sa salitang emo, basically lahat ng tao posibleng maging emo. Merong certain factor na nag-drive sa kanila para maging emo. At nasa tao yun kung ano yun, posibleng problema, posibleng love life, posibleng pera, o ano pa man na pinapahalagahan niya at tapos hindi niya na-meet yun, kaya siya nagiging emo. O yun nga sa sinabi mo sa kanyang, parang kanyang saloobin yun. Ano yung sa physical naman yun? O sa physical na panlabas, masasabi natin yung mga mukhang emo, sila talaga yung mga mukhang extrovert person. Though they are introvert, pero mukha talaga sa introvert kasi sobrang aggressive yung dating nila pag emo yung isang tao, sobrang aggressive yung dating, and mahilig sila, yung buhok nila masyadong ganito, parang tinatago nila yung mukha nila. Gusto nila ng ganun. Sa tingin mo naman po, ano yung mga dahilan ng pagiging isang emo? Well, maraming dahilan kung bakit nagiging emo yung isang tao. Based on my experience, sabi ko nga kanina, posibleng lahat tayo, posibleng maging emo, maging emotional. So, unang-una sa love life, broken hearted ka, posibleng gusto mo na mag-isa kasi ayaw mong kausapin ka ng tao kasi ini-imagine mo yung mga pangyayari na sa past nyo, yun yung posibleng dahilan na pagiging emo. Pangalawa is yung problema sa bahay, sa pamilya. Ito yung isa din sa factor na nag-drive para maging emo ang isang tao. And pangatlo, problema sa studies. Bilang mga estudyante, meron tayong mga kanya-kanyang problema na hinaharap. Basta, pinaka-main reason kung bakit naging emo yung isang tao is because of problems. Sa mga napagdaanan ni Rizal, masasabi mo bang isang emo si Rizal? Emo talaga si Rizal. Kasi, kung babasahin nyo yung mga nobela ni Rizal, more on, ina-express niya kung ano yung, actually, para sa akin, based in his experience, kung bakit
nakakasulat siya ng mga ganun. So, mga taong emo usually, gusto nilang mag-isa, meron silang gustong gawin. Gustong gawin na, ano, yung mga product na Rizal na yun, yung mga novels niya, at saka mga nagawa niya, mga sculpture niya, yun yung product na, yun yung nagsisignify na emo talaga si Rizal. Kasi makikita sa mga gawa niya, yung pagiging emo niya. Yun po, ma'am. Maraming salamat po. Thank you. Yun ang pangalan nila. Paul. May tatlo lang po ako katanungan sa inyo. Ano po yung pagkakaintindi sa salitang emo? Imo, iyakin. Pinapalaki nila yung isang bagay na hindi naman dapat ganun kalaki. Ayun nga. Balik sa loob ng isang tao, yun po yung nakikita nyo. Sa panlabas na kanyo-alam ng isang emo, ano po yung napapansin? Hairstyle, hindi ko alam eh. Hairstyle po. Okay po yan. Ano po yung nakikita nyo sa hairstyle? Malaho si Rizal. Malaw sa Rizal. Dahil One nasabi side. nyo po yan, ano po yung mga dahilan ng pagiging isang emo? Siguro yung hindi siya naintindihan ng iba. Ba loner siya. Wala siya mapagsabihan kung ano man yung naramdaman niya. Parang ganun. Ito po yung pangatlo. Sa mga napagdaanan ni Rizal, ano po yung mga sa tingin nyo na masasabing emo si Rizal? Masasabi nyo bang emo si Rizal? Hindi. Hindi. Bakit? Kasi parang pag naging emo siya, parang mabababa yung bali niya bilang isang national hero para sa akin. Hello kuya, ano po yung pangalan mo? Ako si Michael T. Martin Jr. ng BSIT Kuwait. Ito po yung mga katanungan ko. Ano po yung masasabi niyo sa salitang emo? Para sa akin, ang emo is malungkot o nag-iisa o ayaw makihalubilo sa ibang tao. So yun yung sinabi niyo po ay yung sa loob ng isang emo. Bali sa physical na kanyo naman po ng pagiging isang emo, ano po yung napapansin? Madalas magsuot siya ng itim na t-shirt or yung buhok may bangs. Yun po. Sa tingin niyo po, ano po yung mga dahilan ng pagiging isang emo? Yun nga po, labis ng kalungkutan na siguro umasa siya tapos hindi niya nakuha yung gusto niyang ihangal siya, yun, nag-emo. Dahil po dyan, masasabi niyo po bang emo si Rizal sa mga napagdaanan niya? Para sa akin, hindi. Kasi, dahil parang kung sa ganun, hindi naman siya emo kasi sa mga nakikita niya sa mga bagay-bagay, sinusulat lang naman niya yun. Di ba nga po, sabi niyo kanina, ang pagiging isang emo ay laging nakasay yung buhok. Eh, si Jose Rizal, ayun po yung physical na kaanyuan. Masasabi niyo bang emo siya? Para sa akin, hindi. Kasi yung buhok niya, parang ganun naman yung style ng mga ng araw nung dati. Parang ganun po. Ayun lang po. Maraming salamat po. Thank you. Maraming salamat, Angelica Opiasa at Chorial Sarmiento. Narito po ang resulta ng mga nagbigay opinyon sa tanong na masasabi mo bang emo si Rizal? Nakita po natin na mas maraming hindi sumang-ayon na si Rizal ay isang emo. Kung ako ang tatanungin, para sa akin, masasabi kong emo si Rizal. Dahil bukod sa kulot niyang one-sided na bangs, kahit sa ang lugar dito sa ating bansa, sa kanyang monumento ay alone siya. Gusto niyang mapag-isa. Kaya nga emo, di ba? Salamat, aking mga kapuso, kapatid, kapamilya. To do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of. You talk dirty to me. You talk dirty to me.
dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. You talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. You talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. You talk dirty to me. 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 Yo! Magandang araw. Talk dirty to me. Kapamilya. Narito po tayo ngayon. Talk dirty to me. You talk dirty to me. Go! Magandang araw. Talk dirty to me. Kapatid, kapuso, kapamilya. Nakita po natin Talk dirty to me. isang may mga nakita. Talk dirty to me. Go! You talk dirty to me. Magandang araw. Kapatid, kapuso, kapamilya. Talk dirty to me. Ayon sa ipinakitang video, sinasabi natin Talk dirty to me. ang lalaki daw ay isang imo. Talk dirty to me. 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 Hi! 안녕하세요. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me.